Nakatanggap ka na rin ba ng ganitong text message? Paulit-ulit tayong pinaaalahanan, huwag i-click ang link. Dahil pag may link, naku po, malamang ay scam yan. Pero sa gitna ng banta ng cybercrime, ano nga ba ang nakasalalay sa isang click lang? Ito sina Marie at Phil. Si Marie, credit card user. Si Phil naman, subscriber ng isang network service provider. Pareho silang nakatanggap ng text na malapit na mag-expire ang kanilang points at kailangan na nila i-redeem ito. Sa dulo nito, may nakalagay na link. Isang simpleng click na akala nila ay magbibigay ng rewards. Yun pala, ito ang magbabaon sa kanila sa utang. That time, naiiyak na ako. Naninig na ako kasi natakot ako din. Kinabahan ako kung ang laki ng perang nawawala. 19,000 na yun. Pwede ko na sanang naibili ng kung ano pang kailangan ng mga bata, ng mga kids. Kasi dalawa yung anak ko, isang mag-aaral, isang toddler pa lang. Nasa bakasyon si Marie sa Manila noong nakatanggap ito ng text na may link mula umano sa kanyang bangko nitong May 27, 2026. Kahit may kutob na siyang may mali, ang pag-expire ng kanyang rewards points at ang paglabas ng text sa mismong official thread ng kanyang bangko ang nagtulak sa kanya para i-click ang link. Sa website na iyon, pinili nito ang isang mumurahing cellphone para ma-redeem ang kanyang points. 55 pesos lang daw ang shipping fee. Maliit na halaga at kailangan din daw ito ng kanyang kapatid kaya hindi siya nagdalawang isip. Pero yung failed transaction dahil sa maling credit card information o one-time password na paulit-ulit, isa palang trap. Habang nag-enter siya ng card details, napansin niya na nagbago ang currency. Huli na mapagtanto ni Marie na na-scam na pala siya. Ang text scams na tinatawag ding smishing o SMS phishing ay isang uri ng scam kung saan nililinlang ang mga biktima para mag-click ng link. Dinadala nito ang biktima sa isang pekeng website upang nakawin ang sensitibo at personal nilang impormasyon. O mas masama pa, ang kanilang pinaghirapan na pera. Sa kaso ni Phil, busy siya noon sa gym nang makatanggap ng text mula sa kanyang network service provider tungkol sa pa-expire na points. Dahil matagal na itong postpaid user, alam na niya ang drill. I-redeem ang rewards dahil sayang ang points na pinaghirapan din naman. Hindi ito nag-atubiling i-click ang link at na-access ito ang isang website na aniyay mukhang legit. So, thinking na it is legit because galing siya from a Globe service number mismo, ipapakonsume daw ang points. At the same time, para maklaim ko yung item, need daw to pay some additional fees. Pero minimal. Nag-fill up ako ng shipping address and yung CVV, tanga ko nga. Yun, as for the shipping. So, 17 ang nilagay and na-input ko siya, yung pati yung CVV and yung OTP. Tapos, ayun, nag-successful. Huli na mapagtanto ni Phil na siya ay na-scam matapos makatanggap ng abiso mula sa kanyang bangko na na-charge ang kanyang account ng $666 o humigit kumulang 36,000 pesos para sa isang overseas transaction sa Africa. Siyempre, nainis na lungkot. Kasi eventually, wala na. Kasalanan ko rin. Ganun. Lesson learned na lang. Agad nitong nireport sa bangko at network service provider ang insidente. Ngunit dahil siya mismo ang nagbigay ng OTP, ay itinuturing valid ng bangko ang nasabing transaksyon. Ang solution na binigay nila, nakatulong sila. They have deferred the payment na hindi agad 36,000 ang i-credit. Parang sige, para maisang payment mo, will make it to 12 months to pay without interest.
Naging biktima ng scam si Phil noong simula ng paglaganap ng SMS spoofing nitong March 2024. Kwento niya, hindi lang pala siya ang target. Maging ang mga kasama niya sa gym ay nakatanggap din ng parehong uri ng SMS. Paano nga ba naging posible ang ganitong kasopistikadong scam? Dahil yan sa International Mobile Subscriber Identity o mas kilala sa tawag na MC Catcher. Ano ba talaga ito at paano ito ginagamit? Natuto rin yung mga sindikato, nakita nila na may mas makabago palang technology na pwedeng gamitin para makapanloko. And this is where the MC Catcher device came in, or it's also known as a stinger device. So essentially, etong technology naman na to, they do not require a SIM. So hindi kailangan ng SIM card. In fact, it's like kaya nga fake cell site ang tawag dito, MC Catcher. Ayon sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, sistematiko ang modus operandi ng mga scammer. Una, nakatalaga sa isang mataong lugar ang kanilang ahente kada araw. Kadalasan nakalagay sa backpack o di kaya nasa likod ng sasakyan ang device. Gamit ang isang MC Catcher, ang mga ahente ay may kakayahang magpadala ng mga phishing link sa mga mobile device sa loob ng sakop na radius nito. Maaaring tungkol sa pag-update ng account o pa-expire na points ang text blast. Bukod dito, maaari nilang matukoy ang bilang ng mga individual na nag-click sa link at bumisita sa kanilang cloned website kung saan kinukuha ang sensitibong impormasyon gaya ng mga credit card details at OTP. They are vulnerable basta nakakita sila ng mga messages na nanalo ka, price, discount, rewards. So nagiging attractive yun sa sa mga na nagiging biktima. Thread hijacking naman ang tawag sa ginagawa ng mga salarin upang magmukhang nanggaling sa lehitimong institusyon ang SMS. So, when you talk about spoofing in MC Catchers, matagal na ng problema yan because of the phenomenon we call thread hijacking. So, they hijack the threads of your legitimate conversations with your banks, with your telcos, with your utilities, and even government institutions. So, na-hijack na. Now, the trend we see also with spoofing right now, it's becoming more and more sophisticated, believable, realistic, and they're using AI right now to spoof. So it's becoming hard to tell which one's legitimate or not unless you're really, really careful about the URLs that's on the page. Noong 2025, nakatanggap ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng 208 ulat ng phishing scams kung saan 76 sa mga ito ay mga kaso ng smishing. Pagdating naman sa records ng PNP-ACG, nagplato ang bilang ng mga reklamo. Mula sa 224 na kaso noong 2023, bumaba ito sa 119 noong 2024. At bahagyang tumaas sa 122 nitong 2025. Akala natin tapos na ang era ng scam texts dahil sa pagpapatupad ng SIM registration law at pagbaba ng memo ng National Telecommunications Commission ng pagbabawal ng clickable links sa SMS. Pero ang totoo, buhay na buhay pa rin sila. Dahil sa mabilis na pag-advance ng teknolohiya, lalo na sa presensya ng AI, patuloy lamang ang pag-evolve ng kanilang mga modus. Alam niyo ba na hindi basta-basta ang paggamit ng MC Catchers, text blasters at iba pang cell site equipment? Sa ilalim ng regulasyon ng National Telecommunications Commission o NTC, mahigpit itong binabantayan. Ayon sa isang 2013 NTC memorandum, tanging ang mga lisensyadong telco operators, ang NDRRMC at ilang piling ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa national security at public safety lang ang may otoridad na bumili, mag-import at gumamit ng mga device na ito. Pero sa kabila ng batas, hindi ito naging hadlang para makapasok ang mga kagamitang ito sa ating bansa. So with coordination with our PNP, our NBI,
Department of yung Customs natin, Bureau of Customs and our NTC, nakikita natin that these are the parts are being manufactured abroad, brought into the Philippines, pero binubuo na dito sa Pilipinas. So IMSI catchers don't come in a box na and ready kasi pinagbawal ho ng NTC natin yung mga IMSI catchers, which at the very base of it are SMS blasters, text blasters to mga to. So, pinagbawal na rin talaga ng NTC natin yan. So these are homemade. Simula noong 2025, nakapagsagawa na ang PNP-ACG ng 19 na operasyon. Resulta, dose-dose ng illegal na equipment na nakumpiska, kabilang ang hindi bababa sa 5 IMSI catchers at 53 text blasters. Dahil dito, 22 individual na ang naaresto sa pagbebenta o paggamit ng mga ipinagbabawal na gamit na ito. Ayon naman sa NBI, lantaran ang bentahan ng mga gadget na ito sa ibang bansa at naipupuslit lang sila sa Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor channels o yung mga rutang ginagamit din sa pagpupuslit ng mga kontrabando. Kaya noong November 2025, naglabas ang Bureau of Customs na memorandum para sa pag-seize ng mga illegal na IMSI catchers. Samantala nakitaan ng posibleng koneksyon ng mga smishing equipment sa mga pinasarang Philippine offshore gaming operator hubs. Nitong May 2026, nagbabala naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. laban sa pagbebenta ng mga gamit gaya ng text blasters na nakuha mula sa mga abandonadong POCO hubs. Magmula kasi nung nagsara yung mga scam hubs na yan, 2022-2023, prevalent yung text scam. We are receiving 5 to 10 messages from unknown a day as early as Q2 of 2025 at Q1. Nakapag-raid, di ba? 17, mga latak pala to sa ng mga pogos, equipment ng mga pogos, yung all ng mga scam hubs na na-raid dati, ginagamit lang ng mga cells. Yes, there are devices recovered, confiscated. Accordingly, it came from Pogo before, and there are also that they bought it online. That's the situations. So, through intelligence operations, cyber patrolling, and of course, reports coming from other government partners, especially from the law enforcement and intelligence units. So they help us also in monitoring these people who have in possession of these MC catcher and blasters. Kaya, yung naipasa na naming Anti-Pogo Act, so principally authored nga by now Senate President Sherwin Gatchalian, urgent na fully ma-implement siya. Kasi may mga very specific na mandates sa ilalim, including nga yung mga IMSI catcher at yung iba pang mga equipment, devices, pati buildings, structures, facilities. Yan ay kapag nakuha mula sa mga POGO operators, yan ay pwedeng talagang mapasakamay sa gobyerno. And the devices themselves, the equipment, are to be destroyed. Hindi siya i-resell, hindi siya aangkinin ng arresting officer. Sisirain talaga siya. Ngunit ang paggamit ng MC catchers ay isa lamang aspekto ng malawakang scam operations. Ayon sa mga otoridad, maituturing itong borderless issue. Well, there are scam hub targeting foreigners. They have no victims in this country, but targeting foreigners. So there are also groups targeting locals. So in the same manner, in other country, they have also their scam hub there targeting our Filipino citizens in our country, in other countries. So you cannot just monitor this because it is within the system. So modus nila yun yes, para mas mahirap mahuli. Yes, because if you will be caught, if they will be caught, they will say, we have no complainants here. Yeah. You have no complainants here. So the victims are outside. You cannot just invite them here to file a case. So that's our problem. Borderless victimizations, borderless perpetrators din ang problema natin. So we are working
regional Asian countries. At para mas mapigilan ng mga online scam, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2024 ang AFASA Law o Anti-Financial Account Scamming Act. Sa ilalim ng batas na ito, kriminal na kung maituturing ang mga karaniwang modus na ginagawa ng mga scammer ngayon. Sa ilalim din ng batas na ito, binibigyan ng kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na silipin ng mga bank accounts na hinihinalang sangkot sa mga scam at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa mabilis na investigasyon. Ngunit sapat nga ba ang batas na ito upang protektahan ng mga biktima ng smishing? Unfortunately, medyo limited yung scope ng AFASA, no? Because what the AFASA criminalizes is the act of scamming itself. It does not, it's pretty much silent on liability, but it imposes a standard of diligence sa bank. So, dapat nag-exercise sila ng extraordinary diligence. And if based on that standard of care ay nag-comply naman si bank, then the bank is not liable. Basically, whoever is liable for whoever perpetuated the scam, yun ang unang pwedeng maging liable. Ang sagot ng Kongreso, huwag isisi sa biktima ang mga scam. Panahon na para ipasa sa mga telco ang bigat ng responsibilidad na protektahan at bantayan ang kanilang mga subscriber. Kasi yung usual na nangyayari, parang yung vigilance pinapasa natin sa mga taumbayan na dapat tayo yung maging vigilant. Yung para siyang victim blaming, di ba? So ngayon, yung bill na ginawa natin, House Bill 1342, we are going to flip that. Hindi yung mga tao yung may responsibility. Dapat yung mga telcos, yung sila ang may responsibility to make sure na walang mga text na pinapayagan, mga ganong klaseng text. Tugon naman ng mga telco, preventive security mechanisms in place. So, hindi na sila maka-attack dito. So, they go the off-net route. It doesn't go through our system because it's a fake cell site. It builds a small network in the area where it operates. So, it's practically invisible to Globe, Dito, or Smart's network. It doesn't pass our network. How can we block something which doesn't really pass through our own network? So, the challenge really is to be on the ground exactly when and where it happens. Bahagi rin ng bagong direktiba ng BSP ang pagbabawal sa paggamit ng OTP para sa mga sensitibong financial transactions. Inatasan ng mga bangko at e-wallets na gumamit ng mas advanced na authentication gaya ng biometrics, hardware tokens, at cryptographic keys. Para naman sa proteksyon ng kanilang mga subscriber, inilunsad ng Globe ang kanilang Go Safe campaign habang ang Smart ay patuloy na tumatanggap ng mga reklamo sa pamamagitan ng kanilang Holy Scam portal. Sa kasulukuyan, puspusan ang isinasagawang information campaign ng mga kinauukulang institusyon upang maprotektahan ng publiko at tuluyang mapababa ang ganitong klase ng mga panloloko. Again, I'd like to reiterate yung parati natin sinasabi pag nakaka-resibo kayo ng mga text messages na may links, huwag nyo na i-click yan, pinagbawal na ho ng ating NTC yan. If your feeds in your social media pages na lumalabas na mga offers na too good to be true, talagang labanan nyo na ho yung sarili nyo na huwag nang i-click yung mga links na yon. That's why we keep on announcing and telling the public, mag-ingat kayo sa mga words na yan. Promo, discount, at prices. So they should not click at once. They should think first before clicking. Pero sa kabila ng mga hakbang na ito, hindi natin dapat kalimutan ang mga biktima. Higit pa sa pera ang nawala sa kanila. Ninakawan din sila ng dignidad at naiwanan ng matinding trauma. Talagang tinanggap ko na lang yung sitwasyon kasi ayokong may stress. Mahirap kasi pag nai-stress. Ako yung panawagan ko lang sana sa mga bank na ganyan. Talagang mag-investigate sila kung paano na-breach, lalo na kung may proof naman si consumer na galing sa system nila para
alam nila kung paano nila i-apply yung assistance or help na kailangan ng mga consumer. Hindi yung ipapabayad lang nila just because na-send mo yung OTP. Yung mga matatandang walang masyadong alam sa technology, click ng click, tapos galing din sa system nila or sa legitimate source ng email nila, and then it costs millions, walang magagawa, babayaran para lang hindi makulong or anything.